Sinampahan ng reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang Makati Express Cargo Incorporated matapos umanong abandonahin ang mahigit 30,000 balikbayan boxes. 10 kumpanya pa ang napipintong maharap sa kaparehong reklamo. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian. Emosyonal ang isang OFW na kasama ng Bureau of Customs sa pagsasampa ng kaso sa Justice Department laban sa isang kumpanyang nasa likod ng abandonadong balikbayan boxes. Ang ilang OFW kasi na nag-retire o bumalik na sa bansa, naunahan pang umuwi sa kanilang mga pamilya ang mga gamit na ipinadala nila. Isa na dyan si Leandro Ariarte. 9 months na po ako naghihintay nung bagahe ko. Alaala po yung lahat nung nasa box. Kumbaga, hindi po yung basta pagkain, damit, o mga sapatos. Ang nakalagay po doon is mga alaala po. Kasi 6 na taon po namin pinaghirapan yung mga box na yun. Si Leo Castillo naman, 25 years nagtrabaho sa Saudi Arabia. Nagpadala siya ng mga bagahe niya nitong October 2025 pero hanggang ngayon, hindi pa ito dumarating. Yung bagahe ko is hindi pa nakukuha. Pero since nandito na ako, parang na-feel ko na tumulong na lang sa OFW habang hinihintay ko yung bagahe ko. Pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang paghahain ng complaint kaugnay ng umano'y paglabag ng Makati Express Cargo Incorporation o MECI sa Customs Modernization and Tariff Act. Anya, nasa 3,000 na lang ang naiwan sa warehouse ng forwarder mula sa inisyal na bilang na 36,000 abandoned balikbayan boxes. Bukod sa MECI, nasa 10 pa ang kumpanyang balak nilang kasuhan na nagpabaya umano sa mga containers at boxes sa mga ports. Ang mga boxes na to ay hindi lamang simpleng pasalubong ng mga kababayan natin na nagsasakripisyo, nagtatrabaho sa abroad. Ito ay simbolo ng kanilang patuloy na koneksyon sa kanilang mga pamilya, mahal sa buhay. Minabuti ng BOC na unahin mo ng kasuhan ng Makati Express Cargo para masigurado raw ang certainty of conviction. Hahabulin din daw ng ahensya ang mga kumpanya na gumagamit ng iba pang mga pangalan pero iisa pa rin ang modus. Meron pang kadugtong na kaso ito na kriminal na ito ay yung tinatawag nating large-scale estafa. Yan ay tinutulungan naman tayo ng National Bureau of Investigation. Yan ay susunod natin na meron pang kasamang cybercrime. Babala ni Nepomuceno sa mga kumpanyang lumalabag sa batas. Hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot lahat ng sangkot sa issue. Nasa 330 million pesos daw kasi ang napakinabangan ng mga ito. Yung mga kumpanya na rehistrado sa abroad ay may pagkakataon pa yan magtuloy-tuloy ng panloloko. Panawagan ni Nepomuceno sa mga OFW maging maingat at mapili sa kukuhanan ng serbisyo sa pagpapadala ng kanilang mga balikbayan box. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.